Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bernabe. 37 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong ako'y 21 taong gulang pa lang. Lumaki ako at nagkaisip sa Samar, lugar kung saan nagsimula ang kababalagan sa aking buhay. Payak ang aming pamumuhay at nakadepende sa pagsasaka ang aming pang-araw-araw. Bunso ako sa 7 magkakapatid, kaya sa edad na 17 ay may katandaan na ang aking mga magulang. Madalas na rin magkasakit at nagsimula ng manghina ang katawan. Maaga rin nagkapamilya ang aking mga kapatid, kaya ako ang naiwang pumasan sa aking magulang. Pare-parehong naghihikaw sa buhay ang aking mga kapatid, kaya wala akong aasahan tulong buhat sa kanila. Sinalo ko ang pagtalima ng aming munting sakahan. Kailangan kong kumayod para sa pangangailangan ng aking magulang. Ginawa kong umaga ang gabi. Pagdating sa pagsasaka, ay diretso pa ako sa basyawan para mangalap ng maaari naming maiulam. Minsan kapag nabibiyayaan ng sobra, ay inilalako ng aking nanay Dolores, o minsan ay pangmalit sa tindahan ng aming pangangailangan sa bahay. Sakitin na ang aking ama at halos hindi na gumagaling ang pagtutubig ng kanyang paa. Pabalik-balik na kami sa doktor. Ayon sa resulta ng kanyang laboratory, ay sira na umano ang kanyang kidney. Malaking halaga ang kailangan namin para sa operasyon. Nagpaalam na akong ibenta ang aming sakahan para sumailalim siya sa operasyon. Ngunit ayaw naman niyang pumayag. Ayaw na niyang magpa-opera. Sa halip ay gusto na lang niyang hintayin ang kanyang kamatayan. Ayon sa kanya ay matanda na raw siya at walang kasiguraduhan kung kakayanin pa ng kanyang katawan ng operasyon. Itinigil na namin ang kanyang gamutan at iniasa na lamang sa halamang gamot. Binigyan ng doktor si Tatay Gaston ng taning, pero sa awa ng Diyos ay kanya namang nalampasan. Nilampasan ko na ang pagiging binata. Mula sa pagiging bata ay nagdiretso na ako sa pagiging matanda dahil sa responsibilidad na naiwan sa akin. Habang ang kaedaran ko ay todo sa pormahan at pagdalo sa kasiyahan, ako naman ay halos sa paghahanap buhay na umiikot ang aking buhay. Ilang beses nang pumasok sa isip ko na tumakas at magpakalayo-layo. Pero sa tuwing nakikita ko ang aking mga magulang na nahihirapan, ay napapalitan ng awa at pagkahabag ang aking nararamdaman. Sigurado ako na kapag ginawa ko iyon, ay hindi naman ako patatahimikin ng konsensya. Tinanggap ko na lang ng maluwag sa aking puso't isipan na ganoon na ang aking kapalaran. Gagawin ko na lang ang aking makakaya para sa aking mga magulang. Matanda na rin silang dalawa at bilang na lang ang taon na makakasama ko sila. Menopausal baby ako ni Nanay Dolores. 55 na ang kanyang edad nang ako ay kanyang ipinanganak. Pabalik-balik pa sila umano noon sa albularyo dahil ang akala nila ay kinukulam si Nanay Dolores. Mas matanda pa ang aking pamangkin sa akin. Sa katunayan, mga pamangkin ko pa noon ang nagbabantay sa akin. Awang-awa si Nanay Dolores sa aking kalagayan. Pagkatapos ko ng high school, ay hindi na ako nagpatuloy ng kolehiyo. Simula pa man noong lumakas ang aking tuhod, ay naging katuwang na ako ng aking ama sa paghahanap buhay. Hindi na bago sa akin ang pagbabanat ng buto para mabuhay. Anak, magpahinga ka na lang muna. Maghapon ka nang nabilad sa araw. Baka mapasma ka. Ang paalala ni Nanay Dolores. Saglit lang ako, Nay. Kukuha lang ako ng sapat na pang-ulam. Ang sagot ko. Bernabe, makinig ka sa nanay mo. Ganyan din ako dati kaya ngayon nagtitipon-tipon na lahat. Ang sabi ni Tatay Gaston. Tay, hindi ako lulusong sa tubig. Doon lang ako sa buhangin. Mangunguha lang ako ng masag sa gilid. Ang paliwanag ko.
Ang masag ay ang maliliit na alimasag na may matatabang aligihan. Masarap itong kilawin o gawing bagoong, pero paborito ko itong pakuluan lang sa kaunting asin hanggang sa matuyo. Mag-iingat ka, anak. Magsasaing na ako para pagdating mo ay ulam na lang iluluto. Ang saad ni Nanay Dolores. Damihan mo, Nay, dahil sigurado taob na naman ang kaldero mamaya sa akin. Ang tugon ko. O sige anak, mag-iingat ka. Ang paalala ni Nanay Dolores. Makapal ang bakawan sa amin dalampasigan. Sagana sa suso, alimango at masag. Halos sa mga residente sa amin ay doon nagpupunta kapag walang ulam. Sagana man iyon sa laman dagat, ay marami ang umiiwas na pumasok sa gitna ng bakawan. Ayon sa narinig kong kwento, ay may lagusan umano na bigla na lang lumilitaw doon. May mga nilalang na bigla na lamang nagpapakita at ikaw ay liligaw hanggang sa masumpungan mo ang lagusan papasok sa isang syudad. Saktong pagdating ko sa bakawan ay mababa na ang tubig. Nagsimula na akong manghuli ng pwedeng maiulam. Nawili ako sa panguhuli hanggang sa hindi ko namamalayan na nakapasok na pala ako sa gitna ng bakawan. Nakita ko nagsisitakbuhan ng mga masag sa loob ng bakawan, kaya naman naengganyo ko na sundan sila. Hanggang sa nakarating ako sa kasulok-sulukan kung saan wala na akong makita na kasabayan. Gustong-gusto ko mapuno ang aking lagayan para may matitirang pambaong kinabukasan. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig na nanunuot sa aking balat, dahilan para mapatayo ako. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid. Wala na akong naaaninag na tanglaw. Hanggang sa napagtanto ko, naluba na pala akong napalayo mula sa aking pinanggalingan. Isinarado ko ang aking lagayan at pinasadahan ng tingin ng laman ng gas na dala kong ilawan. May natitira pa naman na ilang guhit, ngunit kailangan ko ng magmadali na makalabas doon. Kailangan ko makabalik sa aking pinanggalingan bago pa tuluyang maubos ang laman ng dala kong ilawan. Humakbang ako para suyurin ang madabong na bakawan. Inabot na ako ng halos kalahating oras, ngunit wala pa rin palatandaan na nakabalik na ako sa aking pinanggalingan. Sa dami ng kabayan mula sa aking pinanggalingan, ay imposible na wala akong matanaw na ilaw. Ibig sabihin ay nandun pa ako sa gitna ng bakawan. Nagsimula ng mag-andap-andap ang tanglaw na nagmumula sa dala kong ilawan. Palatandaan na iyon, nakakaunti na lamang ang natitirang gas. Doon na ako sinimulang kabahan, kaya lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Eksaktong may natanaw akong ilaw sa hindi kalayuan nang magsimulang humina ang apoy sa dala kong ilawan. Hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. Naglakad ako papunta sa nakikita kong tanglaw. Namangha ako sa akin nakita. Isang eskinita ang bumungad sa akin. Hindi ko akalain na may ganoon lugar pala sa loob ng bakawan. May namataan akong tumpok ng mga tao, kaya kaagad akong humakbang papasok. Nararamdaman ko na sa oras na iyon ay parang may mga matang nakamasid sa aking mga kilos. Akmang papasok na ako sa eskinita nang bigla akong may narinig na nagsalita sa aking likuran. "Huwag na huwag kang papasok, iho, kung gusto mo pang makauwi sa inyo." Ang saad ng boses ng lalaki sa aking likuran. Lumingon ako sa aking likuran para tignan kung sino ang taong nagsasalita. Isang matandang lalaki na may mahabang bigote at buhok na purputi. Nang muli akong humarap para tignan ng eskinita na bala ko sanang pasukin, ay sinakluban ako ng takot. Umakyat sa buo kong katawan ng lamig at nagsitayuan ang aking balahibo. Napatakbo ako papunta sa tabi ng matanda. "Lo, bakit to biglang nawala yung pasilyong yun? Ano ba yun?" Nang lalaki ang mata ko sa sobrang takot. "Kumalma ka, iho. Andito na ako. Hindi ka na makukuha ng mga engkanto." Ang saad ng matanda. "Ano ka mo, Lo? Engkanto? Mga engkanto ang nakatira sa lugar na yun?
Ang usisa ko. Oo, iho. Mga maiitim na engkanto ang nakatira doon. Iyon ay bahagi ng maalamat na biringan. Muntik ka nang mabiktima ng mga dalakit nun. Ang paliwanag ng matanda. Mabuti na lang po, Lo, naabutan mo ko. Maraming salamat po. Ang saad ko. Taga saan ka ba, iho? Anong pangalan mo at sino mga magulang mo? Magkakasunod na tanong ng matanda. Dyan lang po ako, Lolo, sa kabilang pangpang. Bernabe ang pangalan ko. Bunsong anak ako ni Gaston at Dolores. Ang sagot ko. Ikaw na ba ang bunsong anak ni Gaston at Dolores? Ang bilis ng panahon. Malinaw pa sa aking alaala ang gabi na ipinanganak ka. Ako ang albularyo na nagpaanak sa nanay Dolores mo. Ako si Tasyo. Paglalahad ni Lolo Tasyo. Naalala ko na, Lo. Nabanggit ka na ni Nanay Dolores sa akin. Kinagagalak kong makita ka, Lo. Ikalawang beses mo na palang iniligtas ang buhay ko. Ang saad ko. Ano bang ginagawa mong bata ka sa lugar na ito? Usisa ni Lolo Tasyo sa akin. Nagdidilensya lang, Lolo, ng pangulam. Ang sagot ko. Ganun ba? Ang sipag na bata ni Re. Pero sa susunod, huwag ka nang umabot sa gitna ng bakawan. Delikado na, iho. Naglipa na ang lagusan dito, papasok sa mundo ng engkanto. Paalala ng matanda. Hindi na ho mauulit, Lo. Ang paninigurado ko naman sa matanda. Ayon kay Lolo Tasyo, ay pumasok siya sa gitna ng bakawan para mangalap ng halaman dagat na gagamitin niya sa panggagamot. Hindi umaabot ang residente sa aming lugar sa pusod ng bakawan. Kaya malayang nakararami ang mga halaman dagat doon. Mabuti na lang at natanaw ni Lolo Tasyo ang dala kong ilawan, kaya nagmadali siyang sundan ako. Inihatid ako ni Lolo Tasyo sa kabilang pangpang para masigurado niyang makakauwi ako ng ligtas. Anak, daanan mo ako bukas sa bahay. May ibibigay ako sa iyo. Sigurado na may espesyal kang kakayahan, kaya nakakakita ka ng lagusan na nag-uugnay sa mundo ng engkanto. Ang bili ni Lolo Tasyo. Dumiretso na rin ako pa uwi dahil malalim na ang gabi. Siguradong nag-aalala na ang aking mga magulang. Pagdating ko nga, ay akmang papaalis na si Nanay Dolores para puntahan ang aking mga kapatid para humingi ng tulong na mahanap ako. Ay, salamat sa Diyos. Nakauwi na ang bunso ko. Ang sambit ni Nanay Dolores. Pasensya na po, Nay. Naligaw po ako sa gitna ng bakawan. Tara na pong pumasok, Nay. Kikwento ko na lang po sa inyo nangyari habang niluluto itong dala ko. Ang pag-aaya ko. Ikinuwento ko sa dalawang matanda ang buong pangyayari. Nag-alala naman silang dalawa na baka may epekto yun sa akin. Huwag mong kaligtaan bukas, anak. Daanan mo si Tasyo. Siguradong may mahalaga siyang bagay na ibibigay sa iyo kaya kanya pinapadaan. Ang paalala ni Tatay Gaston. Pinagsaluhan namin ng aking mga magulang ang nahuli kong pangulam. Busog na busog ako dahil sa matatabang masag na aking ulam. Masela na ang aking magulang sa pagkain, kaya halos ako na nakaubos sa kanin. Anak, huwag kang matulog ka agad. Baka bangunguting ka. Magpatuno ka muna ng kinain mo. Ang taba pa naman ng masag na nilantaan mo. Ang paalala ni Nanay Dolores. Kamusta na ang pakiramdam mo, anak? May masakit ba sa'yo? Hindi tayo nakakasigurado sa mga pakay ng mga engkantong iyon. Magsabi ka, Bernabe, kapag may nararamdaman kang kakaiba sa katawan mo. Ang paalala ni Tatay Gaston. Wala naman po akong nararamdaman na kakaiba, Itay. Nandun si Lolo Tasyo. Hindi naman siya papayag na diretso akong umuwi kapag may nararamdaman siyang kakaiba. Ang paliwanag ko. Basta, anak, kung may maramdaman ka na kakaiba sa loob ng 3 araw, huwag kang mag-aatubiling sabihin sa amin ng nanay mo. Ang saad ni Tatay Gaston. Tama ang tatay mo, Bernabe.
3 araw ang dapat nating palipasin bago nating masabi kung ligtas ka nga sa mga engkanto na nagpakita sa'yo. Paglalahad naman ni Nanay Dolores. Maaga akong gumayak papunta sa aming sakahan. Dadaanan ko na lamang si Lolo Tasio kagaya ng bili niya sa akin. Tinignan ko muna ang aking mukha sa salamin. Nagpakawala na lang ako ng malalim na hininga. Ang mukha ko na lang ang maputi. Sunog na ang aking balat dahil sa magapong pagbibilad sa araw. Ang layo na ng aking itsura kumpara sa aking mga kaedaran. Oh, anak. Ang lalim na naman yata ng iniisip. Pasensya mo na kami ng tatay mo. Hindi mo sana mararanasan ang hirap kung bata-bata pa kami nang pinanganak ka. Malungkot na pahayag ng aking ina. Mo na, Nay, tanggap ko na yung kapalaran ko. Sinadya ng Panginoon na ibigay ako sa inyo ni tatay. Isipin mo kung hindi ako dumating, paano kayo ngayon? May dahilan ng lahat kung bakit nangyayari ito. Ang saad ko. Kaya nga abot langit ang pasasalamat ko, anak, na ibinigay ka ng Panginoon sa amin ng tatay. Nasa dapat hapon na rin kami ng aming buhay, anak. Makakapagpahinga ka na rin. Madamdaming saad ni Nanay Dolores. Huwag niyo po muna akong iiwan, Nay. Aabot pa kayo ni tatay ng 100. Ang saad ko. Panginoon lang nakakaalam, anak. Ipagbabaon na kita ng baon mo at huwag ka magpapagutom, ha? Habilin ni Nanay Dolores. Isinilid ko na sa sako ang aking baon kasama ang aking pamalit na damit. Madilim pa lang ay umaalis na ako para pagtirik ng araw ay pwede na ako magpahinga. Ang pagpapasto ng aming alagang baka at kalabaw naman ang aking aatupagin. Marami kaming alagang kambing at itik na kuha na ng itlog. Iyon ang pinagkakaabalahan ko sa araw-araw. Habang papunta sa taniman ay nadaanan ko ang aking panganay na kapatid na halos 30 anyos ang tanda niya sa akin. Oh, Ading, daan ka muna para makapagkape. Pag-aya niya sa akin. Daan na lang uli ako mamaya, kuya. Kailangan ko pang matapos maararo yung 2 kahon para mapasukan ko ng tubig. Ang sagot ko. Maglilipat ka na ba ng binhi? Sasabihan ko mamaya ang mga pamangkin mo na tulungan ka. May pasok kasi ko ngayon sa construction eh. Ang saad ng aking kapatid. Bukas pa, kuya. Magpapasok muna ako ng tubig para lalong lumambot ang lupa. Ang sagot ko naman sa kanya. O sige, Ading. Mamaya dadaanan ko yung mga pamangkin mo para tulungan ka. Salamat, kuya. Una na ako. Ang paalam ko. Maayos naman ang relasyon ko sa aking mga kapatid. Nagkataon lang talaga na parehas kaming naghihikaw sa buhay. Gustuhin man nilang mag-abot sa aming mga magulang, pero talagang kinakapos. Napagdesisyonan kong pagkatapos ko na lang mag-araro sa bukid at saka ako pupunta kay na Lolo Tasio. Kailangan kong matapos ang pagsasaayos ng lilipatan ng palay. Malaking tulong na sa akin ang aking mga pamangkin, kaya kailangan kong maihanda iyon para tuloy-tuloy na ang aming paglilipat. Habang nag-aararo, ay napansin ko na parang balisa ang gamit kong kalabaw. Kailangan ko pang paulit-ulit na pitikin ang tali nito bago ito sumunod. Mga 1 oras din ang nakalipas nang magsimulang maglikot ang kalabaw. Nagtatatakbo ito na parang may kinatatakutan. Hindi ko na nga nakontrol ang kalabaw at nabuhol ang tali nito at pumulupot sa aking paa. Tinangay ako ng kalabaw kasama ng matalas na araro. Sinubukan ko naman makawala pero sadyang malakas ang pagkahatak sa akin ng kalabaw. Ang huling naaalala ko ay tinamaan ako ng araro at biglang nagdilim ang aking paningin. Nandun na ako sa munting kubo nang muli ako magkamalay. Hinihiulot ng aking mga kapatid ang daliri ko sa kamay at paa. May telang nakapalibot na sa aking bandang ulo. Ading, nagugutom ka ba? Namumugto ang mata ng aking kapatid na babae na halatang umiiyak. May baon ako dyan, te. Asa sako. Ang saad ko. Kinuha naman ng aking kapatid ang baong ko
at sinimulang ipaghimay ako ng dala kong ulam. Ading, pagpasensyahan mo na kami. Sinolo mo na ang pagpapasan sa obligasyon sa ating magulang. Munti ka pang mapahamak. Magpagaling ka na lang muna. Kami na muna ang bahalang tumanima sa sakahan. Pahayag ng aking kapatid. Ano ba nangyari, ate? Ang usisa ko. Nakita ka kasi ng mga pamangkin mo na walang malay habang hatak-hatak ng kalabaw. Akala ko ating iniwan mo na kami. Mabuti na lang, inatak ka ng kalabaw na makaahon sa palayan. Sigurado na nalunod ka kung nagkataon kung tumagal ka pa sa gitna ng palayan. Pagsasalisay pa ng aking kapatid. Hindi ko nga rin alam, ate, kung bakit umasta ng ganun yung kalabaw. Bigla na lang nagwala. Tapos biglang tumakbo. Maamos si Tisay kaya naman siya ang paborito kong gamitin sa pag-aararo. Ang saad ko sa kapatid ko. Papunta na dito si nanay at kuya. Sinabi ni nanay ang naranasan mo kagabi. Malakas ang suspecha ko na may kinalaman ng mga engkanto sa nangyari sa iyo, Ading. Saad naman ng aking kapatid. Habang binabaybay pa lang ni Lolo Tasyo ang pilapil papunta sa aming kubo, may napapansin na umano siyang mga engkanto na nagtatago sa punong kahoy. Lumapit si Lolo Tasyo sa malaking puno ng bitaog na malapit sa daluyan ng patubig. Nakipag-usap ang matanda sa nilalang na hindi nakikita ng aking ina at kapatid. Nang matapos na kausapin ni Lolo Tasyo ang nilalang na naroon, ay agad niyang niyaya ang aking ina at kapatid ng magmadali. Dolores, magagilap kayo ng 7 itlog. Kailangan kulay itim o puti ang inahin. 3 tandang na kulay itim ang balahibo pati ang katawan. Magmadali kayo. Kailangan na natin isagawa ang ritual para maging ganap na albularyo si Bernabe. Ang utos ni Lolo Tasyo. Anong ibig mo sabihin, Tasyo? Si Bernabe, magiging albularyo? Ang usisa ni Nanay Dolores. Dalawa lang ang maaari natin pagpilian, Dolores. Maging albularyo si Bernabe o hayaan na lang natin na tangayin ang engkantong dalakit no ng iyong anak, ang saad ni Lolo Tasyo. Gano'n na ba talaga kaseryoso ang kanyang lagay, Tasyo? Gawin mo ang nararapat, Tasyo, para mailigtas ang aking anak. Nag-aalalang sagot ni Nanay Dolores. Iyon ang napagkaisahan ng mga dalakid noon. Nakunin si Bernabe dahil sa aksidente niyang pagkakadiskubre ng lagusan doon sa gitna ng bakawan. May nakatira na engkantong tahamaling dyan sa malaking puno ng bitaog. Handa silang maging hinuptanan ni Bernabe para lubayan na siya ng mga dalakit noon. Paglalahad ni Lolo Tasyo. Hindi na nagsayang ng oras ang aking mga kapatid at pamangkin. Nagtulong-tulong silang makahagilap ng itlog na mula sa kulay itim o puti na inahin. Sinuyod nila ang aming mga kapitbahay para makahanap ng tandang na kulay itim ang balahibo at balat. Pasalamat na lang ako at mabait ang aming mga kababaryo dahil sila mismo ay tumulong para makumpleto ang hinihingi ni Lolo Tasyo. Isinagawa ni Lolo Tasyo ang ritual ng pagtupad sa akin. Ang 7 itlog ay nagsilbing kabayaran para maselyohan ang kasunduan sa pagitan namin ng engkantong tahamaling. Ang 3 tandang ay ginamit sa ritual. Ang isa ay kinatay doon mismo sa puno ng bitaog bilang alay sa aking magiging hinuptanan. Ang isang tandang naman ay ginamit ang dugo para markahan ako sa noo, dibdib, palad, puso at talampakan. Iyon ang ritual para mapalakas ang aking dungan. Ang isang tandang naman ay pinakawalan sa hangin. Kapag lumapag ito sa lupa ng buhay, ay nangangahulugang itong matagumpay ang aking pagiging albularyo. Paglapag ng tandang sa lupa, ay nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Naging sensitibo ang aking pandama sa galaw sa aking paligid. May mga naririnig ako mga bulong sa aking pandinig. Nang imulat ko ang aking mata, ay nagsimula na akong makakita ng mga nilalang nakakaiba. Lolo Tasyo, sino sila? Bakit ang lagkit ng tingin nila sa akin? Ang usisa ko. Huwag kang matakot, Bernabe. Bukas na ang iyong mata at pandamang espiritual. Ganap ka ng albularyo. Ganon talaga sa una.
Masasanay ka din. Ang saad ni Lolo Tasio. Sa puno ng bitaog ay nakikita ko ang mga magagandang engkanto. Kulay pula ang kanilang balat. Sumesenya sa mga ito na lumapit ako sa kanila. Tumingin muna ako kay Lolo Tasio para humingi ng permiso. Sila ang mga tamaling. Bersyon sila ng mga mahumanay o lalaking engkanto. Sila ang magiging alaga mo, Bernabe, para maging kaagapay mo sa iyong gawain. Huwag kang matakot. Lumapit ka sa kanila. Tanggapin mo ang kanilang handog. Ang saad ni Lolo Tasio. Lumapit ako sa tahamaling para tanggapin ang kanilang ibinibigay. Nakasilid iyon sa gintong supot at may mahabang tali na gawa rin sa ginto. Ngumiti lang sila sa akin at unti-unting naglaho na sa aking paningin. Napansin ko rin na biglang naglaho ang iba pang engkanto mula nang tanggapin ko ang gintong supot na ibinigay sa akin ng engkantong tahamaling. May karga ka na, Bernabe. Hindi ka na basta-basta mahahawakan ng ibang engkanto. Ang laman ng supot na hawak mo ang magsasaad kung anong uri ka na albularyo. Ang payag ni Lolo Tasio. Nakatanaw lang mula sa aming kubo si Nanay Dolores kasama ang aking kapatid at pamangkin. Dalawa lang kami ni Lolo Tasio ang pumaroon sa puno ng bitaog para maisagawa ang ritual ng tupad o pagbibigay ng kapareha o kaagapay. Sige na, Bernabe, ilabas mo na ang laman ng gintong supot na ibinigay sa iyo ng tahamaling. Ang utos ni Lolo Tasio. Hinatak ko ang mahabang tali at lumabas ang isang punyal na gawa sa ginto. Nakakasilaw ang balaraw nito at nagkikislapan ng gusto kapag natapat sa araw. Ano to, Lolo Tasio? Bakit punyal lang binigay nila sa akin? Ang usisa ko. Pangalawang tawag sa punyal na hawak mo, Bernabe. Kutsilyo na pag-aari ng engkanto. Magagamit mo yan sa pakikipaglaban. Isa kang antingero, Bernabe. Huwag na huwag mong ihiwalay sa katawan mo ang pangalaw. Meron lang 7 pangalaw sa buong mundo ng engkanto. Mapalad ka dahil hawak mo ang isa. Kailangan mo lang ang regular na debosyon at limos sa pangalaw para mapanatiling malakas ang karga nito. Gagabayan kita, Bernabe, hanggang kaya mo nang mag-isa. Ang saad ni Lolo Tasio. Ilang araw din ang kinailangan kong tiisin bago ko makasanayan ang makakita ng nakakatakot na nilalang sa paligid. Nagsimula na rin akong dayuhin ng mga tao para magpagamot. Sa una ay nahihiya pa ako hanggang sa nakasanayan ko na rin gawin. Tinuruan ako ni Lolo Tasio ng iba't ibang dasal at orasyon. Bawat linggo ay nagsasagawa ako ng poder, baluti at kumbate na karga. Masasabi ko na sadyang malakas ang tangang kong pangalaw dahil sa tuwing may nakakasagupa akong engkanto ay agad silang sumusuko. Maliban lamang sa isang lipi ng engkanto na palagi nakikipagmatigasan sa akin. Ang engkantong dalakit nun na isinabuhay na yata ang galit sa akin. Nagsimula ng manghina si Lolo Tasio kaya kalimitan ng kanyang pasyente ay ipinapasa niya na sa akin, lalo na yung natitipuhan ng mga engkanto. Sa dami ng tao na sumasadya sa akin araw-araw, ay nawawalan na ako ng oras para maasikaso ang aming taniman. Ipinaubaya ko na lang sa aking mga kapatid bilang tulong na rin sa kanilang pang-araw-araw. Sobra-sobra na kasi ang aking kinikita sa mga donasyon na aking natatanggap. Hindi naman ako nanghihingi, kundi voluntaryo silang nagbibigay kapag nagpapagamot sa akin. Nakakaipon na rin ako ng sapat na pera para mapadialysis si Tatay Gaston. Muli siyang nakalakad at paminsan-minsan ay bumibisita sa kanyang alagang hayop sa sakan. Isang araw, si Lolo Tasio mismo ang sumadya sa akin para humingi ng tulong para sa isang dalaga na ginagambala ng engkanto. Bernabe, maaari ba anak na ikaw na muna ang pumunta sa kabilang baryo para tulungan ang isang pamilya doon na hindi pinapatahimik? Ang pakiusap ni Lolo Tasio. Ano po bang gumagambala sa kanila, Lolo Tasio? Ang usisa ko.
Kasama ni Lolo Tasio ang magulang ng pasyente na kanyang tinutukoy. May dala silang gamit ng isang babae na ayon sa kanila ay ilang araw nang hindi nagigising. Dinala na nila sa pagamutan, ngunit walang pagbabago sa kanyang kondisyon. Hinawakan ko ang kanyang damit at agad na nagpakita sa akin ang gabay kong engkanto. Ayon sa aking gabay na tamaling, na isang ilusyon na lang ang kanilang nakikita. Naitawid na ng engkantong dalakit nun ang babae para gawing palahian. Pero hindi pa huli ang lahat dahil may nararamdaman pa akong pulso sa kanyang damit. Lo, alam ko na may ideya ka na kung sino ang may kagagawan nito sa anak nila. Ang saad ko. Tama ka, Bernabe. Wala na akong sapat na kakayahan para makipagtagisan ng lakas sa engkantong dumukot sa kanyang anak. Hindi pa uli ang lahat. May natitira pang pag-asa na mabawi natin ang kanyang anak. Ang saad ni Lolo Tasio. Magiging madugo ang pagbawi, Lo. Hindi natin madadaan sa payak na pag-aalay lamang ang pagpapalaya sa kanilang anak. Sigurado ko na nandoon lang ang kanilang anak sa lagusan. Kailangan na mabawi natin ang kanilang anak bago pa sumilay ang kabilugan ng buwan. Ang saad ko. Kailangan na nating magmadali, Bernabe. Matutulungan kita sa paghahanda ng ritual. Pero hindi na kita masasamahan. Magiging pabigat lang ako sa iyo kapag ipinilit natin. Sa iyo pa rin ang huling pasya, Bernabe, kung makikipagsapalaran ka o hindi. Seryosong pahayag ni Lolo Tasio. Gagawin ko, Lo. Hanggat may pag-asa na mabawi natin ang kanilang anak, makikisugal ako, Lo. Ang desisyon ko. Hiniling ko sa kanila na dalhin ang mismong katawan na nagsisilbing tumbal o pamalit sa mismong anak nila. Iyon ang gagamitin ko para mapuruhan ang engkantong dalakit nun na dumukot sa dalaga. May karga iyon na tagabulag para mapaniwala ng dalakit nun ang pamilya ng dalaga na iyon mismo ang kanilang anak. Ibabalik ko ang tagabulag sa engkantong dalakit nun na may kasamang mapaminsala na pangontrang kumbate. Bago nga sumapit ang 6:00 ng gabi, ay nailipat na sa aking bahay ang tumbal. Napailing na lang ako dahil pawang to yung balat ng bakawan ng aking nakikita. Naglimos na ako ng malakas na karga sa aking tangan na pangalaw. Iyon ang anting-anting na nagbibigay sa akin ng malakas na depensa. Pagsapit ng takip silim, ay tuluyan ko ng kinalas ang tagabulag na nakabitbit sa tumbal. Naging isang tuyong bakawan ang dinala na sa akin na katawan na umano ay kanilang anak. Napaiyak na lang ang mag-asawa nang kanilang masaksihan ang totoong wangis ng dala nilang tumbal. Lolo Tasio, ikaw na muna ang bahala dito. Ang paalam ko. Mag-iingat ka, Bernabe. Tandaan mo lang ang itinuro ko sa iyo. Huwag na huwag mong ihihiwalay ang pangalaw na punyal. Ang habilin sa akin ni Lolo Tasio. Tinaluntong ko ang daan papunta sa bakawan. Wala na akong dala na ilawan. Ginagabayan ako ng aking hinuptan na tamaling. Sila ang gumagabay sa akin daanan. Nang makarating ako sa gitna ng bakawan, ay nagsulputan ng napakaraming lagusan. Sinabi ng aking gabay na doon ako pumasok sa lagusan na papasok sa siyudad ng Biringan, kung saan nagsisilbing tirahan ng dalakit nun. Maraming lagusan ang nandoon. Agaw pansin ang magarbong lagusan papuntang Biringan at lagusan papunta sa bundok ng Banahaw. Pagpasok ko sa lagusan papuntang Biringan, ay tumambad sa akin ang naglalakihang kabayan. Ayon sa aking gabay, na kung saan magtatapos ang lagusan ay naroon ang aking pakay. Naputol ang daan sa isang mansyon kung saan may nagtataas ang pader na nakapalibot dito. Itinampat ko ang aking anting-anting sa mismong pintuan. Bumukas ito at bumungad sa akin ang magarbong hardin. Pumasok ako sa loob ngunit inarangan ako ng isang dalakit nun na mahaba ang buhok. Matalimang tingin na ipinupukol niya sa akin. Umalis na kayo, albularyo. Hindi ko isusuko si Malena. Ang saad ng dalakit nun. Naalarma ako sa sinabi sa akin ng gabay na tamaling. Ayon sa kanya,
ay isang bugundughaw ang kaharap kong dalakit nun. Ibinulong niya sa akin na si Ron ang pangalan ng nasabing dalakit nun. Si Ron, hindi ko gusto na umabot pa tayo sa madugong labanan. Ibigay mo na sa akin si Malena. May magulang siyang naghihintay sa kanya. Ang sad ko. Hindi mo ako naiintindihan, Albularyo. Hindi mo na pwedeng mabawi si Malena sa akin. Malalagay sa panganib pati ang buhay ng buong mong pamilya kapag nagpumilit ka. Ang pagmamatigas ni si Ron. Naramdaman ko naman na unti-unti nang humihina ang aking karga, kaya napagdesisyonan kong gamitin na ang aking anting-anting. Nakipagbuno ako kay si Ron hanggang nakakuha ko ng pagkakataon na masaksak ko siya sa tagiliran. Sinadya ko na wag siyang puruan para hindi mamatay. Isang makapangyarihang pamarusa ang pangalaw. Ito'y kapares ng itim na punyal na gamit ng mga dalakit nun. Ang itim na punyal na hawak ng dalakit nun ay may taglay na sumpa nang walang hanggang kamatayan sa engkanto. Hindi iyon gagana sa tulad kong tao. Maaaring mapinsala ang espiritual na kakayahan ni si Ron kapag pinuruhan ko siya sa dibdib. Agad akong umusal ng orasyon para maselyuhan ang kanyang kakayahan. Tinangkapan ni si Ron na magpumiglas upang makawala siya sa selyo. Ngunit naubos na ng tanga kong anting-anting ang kanyang lakas. Pinasok ko naman si Malena sa isang silid na kasalukuyan nanghihina. Maputla na ang kanyang balat at nangingitim na ang palibot ng kanyang mata. Napahagulgol naman ang iyak si Malena nang tuluyan ko na siyang mabuhat at dinala palabas ng lagusan. Bumalik ako saglit kay si Ron at nakita ko siyang nakatingin sa amin na papalayo na may lungkot sa kanyang muka. Nahagip ng aking paningin ang butil ng luha na nagsisilaglagan sa kanyang pisngi. Nahahabag ako sa kanyang kalagayan, ngunit naaawa naman ako sa magulang ni Lena na sabik ng makapiling ang kanilang anak. Matagumpay ko namang nadala pa uwi si Malena. Binigyan ko siya ng habak bilang pangontra sa dalakit no na gustong kumuha sa kanya. Ipinagkatiwala ko na kay Lolo Tasio ang pangangalaga kay Malena dahil araw-araw na dumadagsa ang mga pasyente sa aking bahay. Makalipas ang 3 araw, ay tuluyan nang nadala pa uwi si Malena ng kanyang magulang. Pagkalipas ng 7 araw, ay muling bumalik si Malena kasama ang kanyang magulang. Ayon sa kanila, ay palaging nagsusuka si Malena at walang ganang kumain. Kinumpirma mismo ng aking gabay na may nilalang sa kanya sinapupunan. Iyon ang lahing ipinunla sa kanya ni si Ron. Ayon sa aking gabay na tahamaling, na lalong magiging agresibo ang dalakit nun dahil isang dugong bugaw ang sanggol. Bigla namang nagsimulan dumaing ang aking mga magulang nang pananakit ang kanilang ulo. Sumunod ang kumbulsyon at pag-aapoy ng kanilang lagnat. Sumunod pa ang aking mga kapatid at pamangkin. Hindi ko na alam kung sino ang aking uunahin sa kanila na tulungan. Ganon din ang nangyari sa buong pamilya ni Malena. Sinabi sa akin ng aking gabay na kagagawan iyon ng mga dalakit nun. Naglipa na ang mga dalakit nun sa amin lugar at nakikita ko ang kanilang pagiging agresibo. Bernabe, isa-isang kinukuha ng mga dalakit nun ang maalbos sa buhay. Ganon din ang buong pamilya ni Malena. Wala na akong naiisip na paraan kundi pumasok ka sa biringan at makipag-usap ka ng maayos sa kanila. Tanungin mo kung ano ang kanilang kahilingan. Nag-aalalang pahayag ni Lolo Tasio. Ganon din ang sinabi sa akin ng aking gabay. Ayon sa kanya, nagagawin ng dalakit nun ang lahat para lamang mabawi ang sanggol na dinadala ni Malena. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras at agad na akong umalis para pumunta sa gitna ng bakawan kung saan matatagpuan ang lagusan papuntang biringan. Sinamahan ako ng aking gabay papasok sa lagusan. Pagpasok namin doon, ay agad kami naglakad papunta sa mansyon ni si Ron. Pagdating namin doon, ay naging malaking puno na balite ang malaking bahay. Wala na doon si Ron, kaya nagdiretso na kami sa mismong bulwagan ng dalakit nun sa siyudad ng Biringan. Maigpit naman akong binilaan ng aking gabay na huwag ihihiwalay sa aking katawan ang hawak kong anting-anting dahil iyon lamang ang proteksyon para hindi ako mahawakan ng dalakit nun.
Nadatnang ko doon ang mga dalakit nun na nakaupo sa mahabang lanay. Si Siron ay nandoon. Halataan lungkot sa mukha nito. Isang dalakit nun na nakaupo sa gitnaan tumayo at tumakbang papalapit sa aking kinaroroonan. Ang lakas ng loob mo, albularyo, na magpunta pa rito. Pagkatapos mong pagtangkaan ng buhay ng aking anak, magpasalamat ka sa tangan mong pangalaw at hindi ka namin makabitan ng aming mapaminsalang kakayahan. Galit na sambit ng dalakit nun. Naparito ako para makipag-ayos. Ano ba ang gusto niyong mangyari? Walang kinalaman dito ang mga mahal namin sa buhay. Ang saad ko. Sasagot pa sana ang dalakit nun, ngunit gumitna na si Siron sa aming usapan. Ama, ako na ang bahalang makipag-usap sa albularyo. Hindi siya masama kagaya ng iniisip niyo. May pagkakataon na siyang wakasan ng buhay ko noon, pero hindi niya ginawa. Hayaan mo na kami makapag-usap, Ama. Ang saad ni Siron. Pumapayag ako, pero dito kayo mag-usap at baka ano ang gawin niya sa'yo. Ang saad ng ama ni Siron. Dinala ako ni Siron sa gilid para makapag-usap kami ng masinsinan. Kaibigan, alam kong mabuti ang hangarin mo sa pagbawi kay Malena. Maniwala ka, ganun din ang hangarin ko sa kanya. Tutalay may anak na rin kami. Ibigay mo na sa akin ang kalayaan para malagaan ko ang aking mag-ina. Ang seryosong sambit ni Siron. Naramdaman ko na bukal sa puso ni Siron ang pangako na lumalabas sa kanyang bibig. Binalingan ko naman ang aking gabay at tumango ito bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Siron. Pumapayag ako, kaibigan, pero sa isang kondisyon. Ang saad ko. Ano yung kaibigan? Ang usisa ni Siron. Hindi mo pwedeng gawin na dalakit nun si Malena hanggat nabubuhay pa ang kanyang magulang. Ang paglalahad ko. Masusunod, kaibigan. Ang pangako ni Siron. Sabay kaming lumabas ni Siron sa lagusan para sunduin ang kanyang mag-ina. Kinausap ko si Malena ng maayos at sa uli ay pumayag ito na makisama kay Siron. Nangako naman ako kay Malena na susunduin ko siya sa Biringan sa tuwing gusto niyang makita ang kanyang mga magulang. Doon na nagsimula ang malalim ko na koneksyon sa Biringan. Labas-pasok na ako sa syudad ng Biringan na lalong nagpalakas sa kakayahan ko bilang antingero. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin ako sa pagiging antingero. Lalo pang lumakas ang tangang kong karga dahil kay Siron na naging matalik kong kaibigan. Sa ngayon ay may sarili na akong pamilya. Nagsisikap akong maiba ang kapalaran ng aking mga anak. Nagsusumikap akong mapagtapos sila sa pag-aaral, bagay na hindi ko naranasan noong aking kabataan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Bernabe. Pinoy Kilabot Misteryo.